Hi guys! This video is about Lean Six Sigma. Dito tayo ngayon sa Lean Production. What is Lean Production? Lean Production is a methodology of increasing the speed of a process within a business by cutting out waste. So meaning, ito daw yung proseso para mapabilis yung negosyo sa pamamagitan ng pagka-cutting out ng waste. So, ano nga ba yung mga waste? Ano nga ba yung waste dito? Ano yung tinutukoy dito sa Lean Production? Anong waste to? So, waste is any part of business which doesn't add any value. That means, ito daw yung mga kasama sa process na hindi naman nakakadagdag ng value. Ano ito? Meron tayong 8. We have transportation, inventory, motion, waiting, overprocessing, overproduction, defects, and skills. So, dito tayo ulit sa Lean Production. Saan nga ba nagmula yung Lean Production? Where did Lean came from? Lean thinking originated at Toyota from its production system. The original ideas were formulated by Sakichi Toyoda in 1920s and 1930s, but only made the leap to full implementation in the 1950s. So, ito daw Lean Production nag-originate sa Toyota. Tapos, na totally implement siya noong 1950s by Sakichi Toyoda. So, ito yung mga example ng waste. Transportation, also known as. So, dito tayo ngayon sa mga waste. Sa mga waste na nabanggit ko kanina ay ang transportation. Transportation is the unnecessary movement of materials, equipment, or information. Mga example dito is multiple people receiving the same document, emailing information between people or departments, moving inventory between storage areas, moving equipment or files between work areas. So meaning ito daw yung mga unnecessary movement ng materials, like for example, yung isang document imbis na dun na direkta ipupunta sa isang tao, makakarating pa dun sa kabilang tao, hindi siya maraming pasikot-sikot, kumbaga ganon. So, may example tayo dito. Ito, at Bahama Bistro, an example of transportation would be shipping supplies between two locations. So, yun yung example na nakalagay dito. So, where did Lean came from? Saan nga ba nagmula yung Lean? Lean thinking originated at Toyota from its production system. The original ideas were formulated by Sakichi Toyota in the 1920s and the 1930s, but only made the leap to full implementation in the 1950s. Next is the 8 ways in Lean Production. Ito yung mga bagay na unnecessary that may have movement or motion na ginagawa ng mga workers. First one is transportation. Ito yung mga moving items or information. And next is inventory. Ito yung mga items or information that customer has not received. And motion. Ito yung mga galaw na o bagay na ginagalaw excessive movement within workplace. And waiting for information or items to arrive. And next is overprocessing. Doing more work than necessary. And next is overproduction. Doing work before it is
and errors that need to be reworked, and skills, not using workers to full rest of ability. From the 8 ways of lean production, first one is motion. Motion is any movement of people that does not add value to the product or service. Sabi dito, 8 ways is yung hindi kinakailangan galaw. Ito yung tumutukoy sa mga hindi kinakailangan kilos ng mga tao sa isang business or warehouse. Ito yung mga tulad ng labis ng paglalakad, pag-abot sa mga bagay o pagbabago ng posisyon. Ito yung mga galaw na ito, yung mga maaaring magdulot ng pagkaantala at hindi epektibong paggamit ng oras. At yung pag-aaksaya ng oras. Ang bawat galaw na hindi nakakapagbigay ng halaga sa produkto o serbisyo ay nagre-resulta rin ito na pag-aaksaya ng oras. At sa huli, nagbibigay dahilan ng pagbaba ng produktibo o produktibidad. At yung pagpapabuti ng daloy, ang pag-optimize ng layout ng trabaho at mga kagamitan ay makakatulong upang mabawasan ang mga unnecessary movement. Halimbawa, ang paglalagay ng mga tools o mga gamit sa malapit na lugar ng trabaho ay nakakapagpabilis ng proseso. Hindi yung kung saan pa pumupunta para kunin ang gamitan o materials na gagamitin. At paano buwasan ito? Yung motion waste. Pag-aaral ng workflow. Suriin ang mga galaw ng mga empleyado at tukuyin kung aling mga galaw ang hindi kinakailangan. At yung pagbuti ng layout, i-organize o organisal ang workplace upang ang mga kagamitan at materyales ay madaling maabot. At yung automation, gamitin ang teknolohiya upang bawasan ang mga physical movements at pagsasanay rin ng mga tao. Ang gamitan at pagsasanay ng mga tao, i-train ang mga empleyado sa tamang proseso o turuan ng maayos na gawain upang mabawasan ang labis na galaw. At yung motion daw, yung kabuuan nito, ito yung malaking epekto sa kahusayan ng isang operasyon o pagsasalang ng oras. Ang pagtutok sa mga hindi kinakailangan galaw ay nakakatulong hindi lamang sa pagtapos ng produktibidad kundi pati rin sa pagpapabuti ng kasiyahan ng mga empleyado. For the next one, for 8 ways of lean production is transportation. Transportation, also known as tasks, is the unnecessary movement of materials, equipment, or information. Ito raw yung mga galaw o transportasyon ay isa sa mga 8 uri ng waste. Ang transportasyon ay tumutukoy sa hindi kinakailangang paglipat ng mga materyales o produkto o impormasyon mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ang labis o hindi epektibong transportasyon ay nagresulta rin sa pagkaantala at pagkaaksaya ng oras, pagsigap at paggastos. Ito rin yung kunwari paglipat ng produkto. Ito yung madalas na paglipat ng mga produkto mula sa isang bahagi ng pabrika patungo sa iba pa na hindi nagdadala ng halaga o pag-aaksaya ng oras pag ginawa ito. Susunod, yung paglipat ng materyales. Ito yung hindi kinakailangang pagdadala ng mga raw materials o tools, supplies sa malalayong distansya bago simulan ng produksyon. Kapag nasayang naman ng oras, hindi yung pangatlo, hindi epektibong sistema ng logistic. Ito yung mga sistema ng pag-angkat o pamamahagi na hindi mahusay na nagre-resulta sa pagkaantala. Ito yung pagkuha natin ng ibang produkto sa ibang reseller o pabrika na matagal mag-process. Ito yung parang mag-aaksaya ng oras o
sayang sa oras yung mga proseso na ginagawa nila bago i-deliver. Ayun. Sunod naman, ito yung epekto ng yung mga transportasyon, yung ways of transportasyon. Pag-aantala sa produksyon. Ito yung labis na paglipat ay nagiging sanhi ng mga pagkaantala na nagresulta sa mas mabagal na produksyon. Tapos, pagtaas ng gastos. Ito yung apektado sa transportasyon. Pagtataas ng gastos. Ang bawat paglipat ay nagdadala ng mga gastos tulad ng transportasyon at oras ng paggawa. Sunod ay pagkasira ng produkto. Ang madalas na paglipat ng mga produkto ay nagdaragdag din daw ng pangadib sa pagkasira o pinsala. Tapos ito yung paano mabawasan ng transportation waste. Number 1 is pag-optimize ng layout. I-organisa ang workplace upang mabawasan ang distansya ng paglipat ng mga materyales at produkto. Sunod, yung lean inventory management, yung pag-aayos ng mga pag-iinventaryo. Ito ay panatiliin lamang na ang kinakailangang inventaryo upang mabawasan ang paglipat ng mga hindi kinakailangang produkto. Sunod ay pagsaayos ng supply chain. Gawin daw na mas mahusay ang supply chain upang mas mabilis at mas mahusay na makuha ang mga materyales. Ito yung mga mabilis na proseso ang kailangan. Tsaka yung wastage daw sa wastage sa transportation ay may malaking epekto sa kabuuang kausay ng produksyon. Tama nga, sa pamamagitan ng pagbawas ng hindi kinakailangang paglipat, makakamit ang mas mataas na produktibidad at mas mababang gastos, tsaka sa mas mahusay na kalidad ng produkto. Next is overprocessing. Overprocessing is any effort that doesn't add value to the product or service from the customer's perspective. Ito yung tinatawag na performing unnecessary activities in the course of work that do not add value. Hindi mo kailangan magdagdag ng bayad. Ito yung tinatawag nilang quality than required or quality over quantity. Kasi inuuna nila yung kalidad ng kanilang produkto at hindi nagdudulot ng mga gastos sa customer. And example include redundant process steps and the addition, the field of form requiring unused information. And next, the addition of features or services that customers that don't need. Ito yung pagdaragdag ng mga feature o kailangan ng serbisyo na hindi kailangan ng mga customer at pagbibigay ng mas mataas na antas ng kalidad kaysa kinakailangan. Ito nga yung quality than required. Inuuna nila yung quality ng kanilang produkto. So, ang next naman natin ay ang overproduction. What is overproduction? Overproduction is making more units earlier or faster than the next step in the process or the customer requires. Ang example nito ay selecting all replies for emails that only a few need to see, creating unnecessary large batches, and printing 20 copies of a report that only 3 people will. So, next naman natin is yung skills. Skills refers to not making the best of use of people's experience, knowledge, skills, creativity, or capability. Ito daw yung mga kakayahan ng tao na kung saan sila nag-excel, hindi yun nagagamit kasi nagiging work nila is saliwa doon. Kumbaga magkakaroon sila ng work, bibigyan sila ng work na hindi naman naaayon sa skills nila. So for example, requiring employees to constantly ask for permission or approval,
not offering employees the training to expand their abilities, requiring those with specialized skills to perform unskilled activities. So, yun nga yung sinabi ko. Nire-required sila na nire-required sila doon sa special skill para mag-perform dun sa mga unskilled activities. Tapos, hindi pa sila nabibigyan ng sapat na training para ma-expand yung mga abilities nila. Tapos, kailangan pa nilang mag-ask ng permission or approval. So, may example dito. At Bahama Bistro, an example of non-utilized talent would be a training only a few employees to operate the register. So, meron din tayo ditong what? Overproduction. Overproduction is making more units earlier or faster than the next step in a process or a customer requires. Kumbaga, dinadamihan nila yung dinadamihan or pinapabilis nila yung mga step ng process para sa mga requirements ng hinihingi ng mga customer, ganyan. Kumbaga, eto, example dito, selecting reply all for mails that only a few need to see. Creating unnecessarily large batches. Printing 20 copies of a report that only 3 people will read. So, ito, magpiprint ka kumari ng 20 copies, tapos ang magbabasa lang naman pala 3 tao. So, aksaya lang siya. Tapos dito naman, example dito, at Bahama Bistro, an example of overproduction would be brewing more coffee than is needed in a day. So, kumbaga magagawa ka ng coffee na sobrang dami compare sa kinakailangan lang ng araw na yon. So, yun yung overproduction. So, we have 8 ways the lean production. Isa na rito ang waiting. Waiting is the most prevalent of all ways and it refers to a process delay while waiting on people, equipment, materials, or information. Ang mga example dito ay being unable to complete a step until receiving a file. A process that is stalled due to a missing signature. And lastly, a process step that requires the attention of a busy subject matter expert. So next naman natin ay defects. What is defects? Defects are informations, products, or services that are inaccurate, incomplete, or missing. Example nito ay mga errors that occur over and over, customer dissatisfaction in the process, fixing paperwork that is improperly or insufficiently filled in, any action that causes the wrong next steps such as shipping too many or too few units or shipping to the wrong address. So next naman natin is yung inventory. What is inventory? Inventory refers to storing more supplies or having a higher quantity of materials on hand than needed or when needed. That means, nag-i-store daw ng mas maraming supply kaysa sa need naman. Kumbaga, nag-i-store ng sobra-sobrang supply na hindi naman totally kailangan na talaga na ganun kadami yung supply na i-store or i-stock. So, for example, dito is
bibili, may darating, tas bibili sa inyo, ine-expect nyo na bibili, tatlong tao na papasok sa store nyo or bibili, ganyan. So, automatic mag-i-stock na kayo ng 3 or more. Ang nangyayari, imbes na 3 or more lang yung i-stock nyo, ginagawang tina-times 2. Kaya dito pumapasok yung waste sa inventory waste. So, may example pa tayo dito. Valuable floor or storage space filled with unused item. So, ito daw, yung mga unused item daw is nandun lang sa storage space. So, parang kumbaga nagiging dagdag kalat na lang to. Next naman natin is storing aging asset that quickly become obsolete. Inventory or materials piling up before complicated process step. So, we have here also, we have another example. At Bahama Bistro, an example of inventory would be buying a year's worth of coffee beans when next day delivery is available from the vendor. So, next naman natin is yung defects. What is defects? Defects are informations, products, or services that are inaccurate, incomplete, or missing. So, example dito is yung error that occur over and over, customer dissatisfaction in a process, fixing paperwork that is improperly or insufficiently filled in. Next naman natin, any action that causes the wrong next step, such as shipping too many or too few units or shipping to the wrong address. So, ito yung mga failed na products or nawawalang products, ganyan. May example dito, sinasabi, at Bahama Bistro, an example of a defect would be using milk when a customer requested soy milk. So, meaning, itong example na to, maling, So, ang topic ay ang The Lean Toolbox. Meron tayong topic na The 5S, JIT Production, Full System, and Kanban. What is 5S? Ang 5S ay isang sistema na ginagamit upang mapabuti ang kalinisan, kaayusan at pagiging epesyente sa lugar ng trabaho. Ito ay bahagi ng Lean methodology na kilala sa pagtutok sa pagtanggal ng aksaya o mga bagay na hindi kinakailangan upang mapalakas ang produksyon at maging mas produktibo. Ang 5S ay nagmula sa salitang Hapon na tumutukoy sa mga hakbang na dapat sundin upang makamit ang mahusay na pamamahala ng lugar ng trabaho. So, ang unang 5S ay ang sort or seri, ang pagtatanggal ng hindi kailangan. So, ang layunin ng sort ay bawasan ng kalat. Kadalasan, marami tayong naiipon na kagamitan o papel o iba pang bagay na hindi naman talaga mahalaga sa pang-araw-araw na operasyon. Ang mga ito ay hindi lamang nakaka-istorbo, kundi nakakabawas sa pagiging epesyente na isang manggagawa. Sa seri, ang mga hindi kinakailangang bagay ay tinatanggal upang magbigay daan sa mga bagay na mas kailangan at mahalaga. So, ang pangalawang S ay ang set in order or seton. Ayusin at ilagay sa tamang lugar. Ang prinsipyo nito ay place of everything and everything in its place. Kapag maayos ang pagkakaayos ng mga kagamitan at mga dokumento, mas madaling makuha ang mga ito kapag kinakailangan at mababawasan ang oras na gugugulin sa paghahanap. Sa madaling salita, ang seton ay nagtataguyod ng kaayusan upang mas mapabilis ang epesyente ng trabaho. So, ang pangatlong S ay ang shine or say so, ang paglilinis at pagpasisiyas.
So, may 5 antas ang 5S. Tinatawag itong set in order achieving levels. Ang level 1 ay ang just beginning. Sa simula pa lang, ang mga kagamitan at materyales ay inilalagay ng walang sistema at kalat sa lugar ng trabaho. Ang mga item ay walang nakatakdang lokasyon kahit walang maayos na daloy o order sa mga bagay-bagay. So, ang level 2 naman ay ang focus on basics. Sa antas na ito, ang mga kinakailangang gamit ay ligtas na iniimbak at inaayos ayon sa kung gaano kadalas ito ginagamit. Ibig sabihin, mas pinagtutuunan ng pansin ang mga pangunahing kaalaman sa pag-aayos tulad ng pagpapangkat ng mga kagamitan batay sa kanilang gamit o dalas ng paggamit. So, ang level 3 naman ay ang make it visual. Dito, ang mga kinakailangang gamit ay nakaayos sa kanilang itinalagang mga lugar. Ang mga lokasyon ay malinaw na tinutukoy, may mga tamang label at tinutukoy na rin ang tamang dami ng mga kailangan. So, ang layunin nito ay gawing madali at mapabilis makita o mahanap ng mga items sa pamamagitan ng mga visual na palatandaan. So, ang level 4 ay ang focus on reliability. Sa antas na ito, ang mga kinakailangang gamit sa lugar ng trabaho ay nababawasan o nami-minimize. Nabilang at maayos na nakaayos para sa madaling pagkuha at paggamit dito. Dito rin binibigyang diin ang pagiging epesyente ng trabaho at ang pagiging mapagkakatiwalaan ng sistema dahil mas konti na lamang ang mga kagamitan na kinakailangan sa loob ng proseso. So, ang level 5 naman ay ang continuously improve. Sa huling antas na ito, ang mga kinakailangang gamit ay ang madali nang makuha sa loob ng 30 segundo lamang. At kinakailangan din ang nakaunting hakbang upang makuha. Sa puntong ito, patuloy na pinapahusay ang sistema upang mas mapabilis ang mas epesyente ang mga proseso at mas kaunting oras ang ginugugol sa paghahanap ng mga kagamitan. Ang shine o seiso ay tumutukoy sa regular na paglilinis at pagsisiyasat sa lugar ng trabaho. Bukod sa simpleng paglilinis, ito ay nagsisilbing paraan upang mapanatili ang kaayusan at makita ang anumang problema na posibleng lumitaw, tulad ng mga sirang makina o kagamitan. Sa pamamagitan ng regular na paglilinis, hindi lamang mas malinis ang kapaligiran, kundi mas papanatili rin ang kondisyon ng mga kagamitan. So, ang 4 na S naman ay ang standardize or seikatsu, ang pagbuo ng pamantayan. So, ang layunin ng standardize ay pagpanatili ang consistency sa mga ginagawa at tiyakin na hindi lang minsan ginagawa ang mahakbang ng 5S. Dapat itong maging bahagi ng kultura ng mga manggagawa at ng buong organisasyon. So, ang panglima ay ang sustain or shitsuke. Sa pagpapanatili ng sistema sa sustain, mahalaga ang pagkakaroon ng mga regular na inspeksyon, pagsasanay at pag-aalala upang ang 5S ay tuloy-tuloy na maasa katuparan. Kapag patuloy na isinusunod ang sistema, nagiging mas produktibo at maayos ang buong operasyon. So, dumako naman tayo sa JIT system or JIT production. Ito ay isang strategy sa pagmamanufacture na naglalayang bawasan ng oras, trabaho at mga materyales na ginagamit sa proseso ng produksyon. So, sa mahalip na mag-imbak ng mga hilaw ng materyales o tapos na produkto, ang JIT system ay tinitiyak na ang mga produkto ay ginagawa lamang kapag kinakailangan o may demand. Kaya nakakaiwas ito sa aksaya at labis sa produksyon. So, ang number 1 ay ang minimize inventory o ang pinababang inventaryo. Sa tradisyonal na paraan ng pagmamanufacture, karaniwan na nagtatago ang mga kumpanya ng malalaking inventaryo ng hilaw na materyales at tapos na produkto. Subalit, sa JIT, ang kumpanya ay nagtatago lamang ng mga materyales na sapat para makasakasalukuyan na pangangailangan sa produksyon. Ang resulta nito ay mababa ang gasto sa imbakan,
mas kaunti ang tansya at pagkasira or pagtanda ng mga materyales at mas mabilis na nababawasan ang mga hindi kailangang material na produksyon. So, ang pangalawa naman ay ang full system. Ang jet production ay ginagamit ang prinsipyo ng full system kung saan ang produksyon ay batay sa actual na pangangailangan ng mga customer. Hindi tulad ng tradisyonal na push system na gumagawa ng mga produkto bagay sa forecast or hula. Ang pull system ay gumagawa lamang kapag may order o demand. Dahil dito, nakakaiwas ang mga kumpanya sa sobrang produksyon at pag-iimbak ng mga hindi kinakailangang stock. Ang mga benepisyo ng jet production ay ang una, ang pagbabawas ng gasto sa puhunan or low working capital. Dahil sa JIT, napapanatiling mababa ang antas sa inventaryo na nagresulta sa mas mababang pangailangan sa kapital o pondo para sa mga materyales. Ang mas kaunting inventaryo ay nangangahulugang mas maliit na puwang at oras ang kinakailangan para sa pamamahala ng mga materyales. So, sa madaling salita, mas kaunti ang kapital na natatali sa mga stock or inventaryo. At mas mabilis na naibabalik ang puhunan sa pamamagitan ng agarang produksyon at distribusyon. So, ang pangalawa naman ay ang pagbaba ng espasyo at pasilidad. Sa JIT, mas kaunting espasyo ang kinakailangan para ang sa imbakan ng mga materyales dahil hindi kailangan ng malaking bodega o storage facilities. Ang kaunting stock ay nangangahulugan din na mas kaunting espasyo ang kailangan para sa paghawak at pag-iimbak ng mga materyales at produkto. So, ang pangatlo naman ay ang mas mabilis sa pagtugon sa demand. Sa jet production, dahil ang mga produkto ay ginagawa lamang kapag kinakailangan, so mas mabilis ang pagtugon ng mga kumpanya sa mga pagbabago ng demand ng merkado. So, walang labis na produkto na nakatenga sa inventaryo kaya mas madaling maiangkop ang produksyon sa kung ano-ano ang kailangang mga customer. Mas nagiging flexible ang kumpanya sa mga pagbabago sa merkado at mas madaling ma-adjust ang produksyon base sa kasulukuyang sitwasyon. So, ang pang-apat naman ay ang pagbabawas ng aksaya. Dahil sa minimal na inventaryo, nababawasan ang pag-aaksaya ng mga materyales. Walang labis sa produksyon kahit ang mga hilaw na materyales ay nagagamit agad. So, ang mga tapos sa produkto ay kaagad na ibibigay sa mga customer. At nakakatulong ito upang maiwasan ang mga produksyong masisira o magiging laos habang nasa inventaryo na. The next is pull system. A pull system is a method for controlling the flow of resources through a process. And the goal is such a system is to replace only what has been consumed at the optimal time. It is called a pull system because resources are poured into the pipeline only as they are needed or requested. In the putting the system or paglalagay ng system sa isang lugar para makasigurado raw sila ang lahat ay gumagawa sa tamang proseso at the methodology for sorting needs to be standardized or nasa ayos, and the approach to set in others needs to be standardized and shine, especially needs thus to be standardized. And next is the system requires a constant and precise monitoring of demands, which is done use Kanban. And Kanban signals or visual controls. These are used to trigger materials and information movement or production that execution through the full system. The goal for the system is to support continuous flow, make one, move one, para daw gumawa lahat
maayos at nasa tamang proseso. At the Kanban full system is a way synchronizing the materials and information flow of this connection process to enable just-in-time production. Kanban. What is a Kanban? Kanban is a visual method for managing workflows where tasks move through stages like to do, in progress, and done. It helps teams improve efficiency by limiting work in progress and promoting continuous improvement. Kanban system. What is a Kanban system? The Kanban system visually manages tasks through stages, limits work in progress, and improves workflow efficiency. Next is, what is DMAIC? First is define. Identify problems within the system process. Next is measure. Collect data from the process where problem occurs to verify its current performance. Next is analyze. Scrutinize the business process to reveal the root cause of the problems and variations. Improve. Develop gap closure actions. Test and implement changes based on root causes being analyzed. Last is control. Full implementations of improvements to sustain the gains. Continuous flow or make one move one is a production method where items are produced one at a time and immediately moved to the next stage of the process without delays or batching. This process minimizes inventory, reduces waiting time, and helps maintain a steady flow of work through each stage. It's often associated with lean manufacturing and aims to increase efficiency and reduce waste by keeping production continuous and smooth. Push system versus pull system. First is push system. Make all we can just in case or make to stock. Production is approximating based on an anticipation. Inventories are high. There is a waste. While pull system, make what's needed when needed. Make to order. Production is precise, based on actual consumption. Inventories are low. Waste is reduced. The Six Sigma. Six Sigma is a data-driven method for improving processes by reducing defects and variability, aiming for near-perfect quality. It follows the DMAIC process or define, measure, analyze, improve, control to enhance efficiency and customer satisfaction. A few months ago, a survey we conducted showed that customers didn't like our company all that much, so we decided to fix that. Kanban pull system. Empty space is a signal to replace the missing A. Downstream operator pulls item A, and upstream operator fills open space. Number 2 is analyze. Further analyze showed that 80% of our sales came from 30% of our products. We didn't have enough safety stocks to get 30% of our products to the customer who required it. Number 3 is measure. We wanted to determine why customer didn't like our company. So we performed data collection. We found out that we took 56% longer to deliver products than our competitors. So here's the examples of the Pareto's Principle. So sabi dito meron daw 5 steps sa pag-apply ng Pareto's Principle. First, define, measure, analyze, improve, and control. So dito sabi sa Pareto's Principle, may apply natin siya by identifying the problem.
So after natin mag-identify ng problem, we should collect some data. So kailangan natin mag-gather ng relevant data na related sa problem. So next, kaka-categorize natin yung data to organize and represent the different causes or effects of the problem. So next, analyze. Pagka na-analyze na natin data, so dito natin may evaluate kung saan ba siya kasama para madali nating masort kung ano yung dapat natin ayusin. And the next, improve. Paano natin may improve yung problem or yung data na na-collect natin? By means of creating a Pareto chart. So yung Pareto chart, ito yung magko-construct ka ng bar graph that display the categories of descending orders upon impact. Next, dito sa step ng Pareto's principle is yung control. So sa control, sabi dito, kailangan natin i-monitor and review after implementing the changes para malaman natin kung nakuha ba natin yung result na gusto nating ma-achieve. What are the benefits of being Six Sigma certified? The Six Sigma certification process improves your management, leadership, risk assessment, financial and team building skills, which employers might value in manageable roles, increasing your Six Sigma knowledge levels and your ability to manage larger projects and teams. The Six Sigma benefits The Six Sigma. Where did Six Sigma came from? Started at Motorola Corporation in the mid-1980s when the company discovered that Lennox would daylight first class field. Popularized by former CEO Jack Welch. Commitment to achieving Six Sigma. The Six Sigma methodologies. Number 1 is the BMAIC. This method is used to improve the current capabilities of an existing process. This is by far the most commonly used methodology Sigma improvement teams. Number 2 is DFA theory. This method is used when you need to create or complete design a customer requirement. DFA theory teams are usually done by senior management Six Sigma experts. So the birth of Lean Six Sigma. Yung Lean Six Sigma is na-analysis sa dalawang Lean, which is Lean and Six Sigma. Yung Lean focuses on eliminating waste, thus improving the speed and efficiency. So madaling salita, yung Lean is nag-focus sa productivity, while the Six Sigma focuses on the process improvement by eliminating the defects, thus improving the quality. Yung Six Sigma naman nag-focus siya sa product quality. So combining the two, which is called yung Six Sigma, it solves all the issue within the system that ensuring the profit for the business. So syempre, kapag maganda yung quality ng product mo at maayos yung productivity mo, sure nakikita yung company. So the 60 Toolbox, ano nga ba yung the 60 Toolbox? The 60 Toolbox is a collection of tools and techniques designed to enhance our problem solving, decision making, and project management. So ito nga yung mga elements na kalimitang nakikita sa toolbox. Yung analytical tools. Ito yung mga techniques for analyzing data such as SWOT analysis, root cause analysis, and Pareto charts. Next, project management tools like frameworks and methodologies like Agile. So, collaboration tools, platforms and practices that facilitates teamwork. Next is communication techniques, strategies for effective communication. Next, time management techniques, approaches to prioritize tasks and management time effectively. Next is creative problem-solving methods, techniques like design thinking or lateral thinking to foster innovative solutions. So yun yung nakapaloob sa topic natin po.
quotes of Richard Branson, a big business starts small. Sabi nga dito, ang pagnenegosyo, nagsisimula muna sa maliit pagpapalaki. Para daw, madami tayong matutunan sa paunti-unti nating paglaki ng negosyo. Kaya, sabi dito, many successful business start small and gradually grow over time. Ang paglaki ng negosyo. And beginning with a clear vision, a solid business plan, and the focus on quality and customer service can set the foundation for long-term success. Ito nga yung panghabang buhay na successful para malaman natin ang paunti-unti nating knowledge sa bawat business na papasokin natin. And as they expand, they can adapt and evolve based on market feedback and opportunities. Ito nga yung mga natatanggap natin na feedback about market, tapos may mga opportunities pa na sinasabi or nagsasuggest para mapalaki ang ating negosyo. Ito nga para, sabi nga, start small. Yun nga, sa maliit muna na business para marami tayong matutunan habang lumalaki ang ating negosyo. Kaya sabi nga, ang idea nga ni Richard Branson nito, yung malaking negosyo na nagsimula sa maliit, nangangahuluga ang bawat matagumpay na kumpanya ay nagsisimula sa maliit na negosyo o mula sa isang simpleng idea o maliit na pagsisikap. Sa kanyang karanasan kasi, pinapakita na ang mga maliit na takbang at dedikasyon ay maaaring humantong sa malaking tagumpay o mahalaga ang pagbuo ng mga matibay na pundasyon at pag-aaral mula sa pagsubok sa simula. Sa bandang huli, ang pagtsatsaga at pagkakaroon ng tamang panaw ay susi sa pag-unlad ng isang negosyo. Yun nga yun. At yung halimbawa naman niya dito ay ang kanyang pagsisimula sa student magazine. Kasi nagsimula pa lang siya magbenta ng mga magazine ng kabataan niya. Mula dito, naglungsod siya ng mga records, mga virgin records na nagsimula sa mga grupo. At ang mga maliit na hakbang na ito ay nagbigay daan sa kanya upang makabuo ng malaking negosyo sa iba't ibang industriya. Ito yung pagpapalawak ng negosyo natin o pagpapalaki para makilala pa sa simula sa maliit. Yun nga, doon na nga lumalabas yung mga opportunity dahil sa pagsikat o paglawak ng ating negosyo. Dahil sabi nga ni Richard Branson, a big business starts small. Yun nga, yung binigay nga niya ng halimbawa, yung pagbibenta niya ng student magazine ng kabataan niya. Kaya madami pa tayong matututunan sa ating pagnegosyo. Kaya mahirap din kasi na biglang malaki agad yung negosyo. Yung pagbukas mo ng negosyo, hindi mo pa alam yung pasikot-sikot ng negosyo yung papasukin mo. O may pagkakahantungan pa ng pagkalugi. Dahil malaki agad yung hindi mo matututunan yung paunti-unting pagtaas ng negosyo dahil nagsimula ka kaagad sa mataas na puhunan. Ito yung mahirap pa sa pagnegosyo, yung bibigay mo agad yung lahat ng puhunan mo, yung hindi ka magtitira ng kaunti sa iyong pera sa pagnenegosyo. Kaya mas maganda nga itong binigay na quotes na to na the big business is start small. Mag-start ka muna sa maliit, yung tamang katamtaman na paglabas ng pera o puhunan, yung hindi biglaan, para malaman mo din yung paglawak nito at paglaki ng iyong negosyo. Kaya sabi dito ni Richard Branson, yung negosyo lumalaki yung to para sa makakilala ng iba't ibang industriya. Dahil sa hakbang nito,
maliit, papalaki. May proseso na ginagawa or gumagamit sila ng scientific knowledge or negotiate o ka-business partner na gustong magtayo ng negosyo, bigyan natin